Amen. Truly, God is good. Amen. At talagang sa usapang kabutihan ng Panginoon, hindi natin yang pwedeng i-deny. Amen. Yan po ay kabutihan ng Panginoon at sa mga nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon, talagang mapapaiyak na lang tayo sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Even though we don't deserve yung buhay na meron tayo and yet pinagkalooban niya tayo. Amen. Yung araw-araw na kasalanang nagagawa natin, araw-araw na nangyayari sa buhay natin na nakakalimutan natin ang Panginoon. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Because He is good sa ating pong buhay. Amen. Kaya wala po tayong dapat itanggi na kung saan ay talaga kahit ako wala akong masabi sa kabutihan ng Panginoon. Talagang hands up ako at saludo ko sa kabutihan ng Panginoon sa ating pong buhay. So for this morning po, pag-aralan po natin po ngayon the book of Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 sa ating pong pag-aaral. Samahan niyo po akong tumayo to give respect sa ating pong salita ng Diyos. Shall we all stand up and let's open our Bible in the book of Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, verse 1, 2, and verse number 10. Sabi po ng ating pong scripture, nababasahin po ngayon and follow with your eyes. The Bible said, "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that born King of the Jews? For we have seen his stars in the east, and are come to worship him." Verse number 10, jump po tayo. Verse number 10, please. As the Bible said, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Once again, and basahin po natin ng sabay-sabay, ng klaro, malinaw, at nasa ating pong nasa puso. Verse number 10, begin. When they saw the star, they rejoiced. Amen. Tayo po yung manalangin. Father, go before us as your preacher, going to deliver your word. Huwag mo po ko, Panginoon, magkamali, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na kung saan sa aking katalinuhan, ako po ay didepende sa aking pong kakayanan, Panginoon. Because, Lord, not our might or our power, Panginoon, but you are the greatest and the great of all, Panginoon. So, Lord, i-bless niyo po kami, ang aming pong papakinggan. Nawa ito po ay maging malaking epekto, Panginoon, sa buhay po namin. Na magkaroon kami, Panginoon, ng tinatawag na kaibahan sa buhay po namin. At nawa, sa aming pong papakinggan na ito, ay aming pong isabuhay, Panginoon. Patawad po sa aming pakasalanan. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sapagkat for without you, we can do nothing, O God. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Matthew chapter 2, verse number 1 hanggang verse number 11 po ang ating pong pag-aaralan. Pero ayon po sa aking pong pag-aaral, ay mukhang ito po ay hindi po tatagal ng isang turuan lang. So, expect nyo po ngayon, simula sa service po na ito, Sunday na ito, and the following Sunday morning, ay magkakaroon po tayo ng series about this Matthew chapter 2. Sabi ko, kaya naman to ng isang upuan eh. Kaya naman to ng isang mensahe. Kasi gumawa na po ako ng pang first week, second week, third week, fourth week. Pero ayon po sa pag-aaral, talagang ang mahirap pag-isahin kapag usapang kapanganakan ng Panginoon. Marami pong mga story na kung saan ito po ay patotoo na ang Panginoong Diyos ay pinanganak dito sa lupa para magbigay po ng pag-asa sa atin. No, hayaan niyo po kung basahin ko pong muli ang verse number 1 and 2. Sabi ng Bible, "Now when Jesus was born in Bethlehem, the Judea, in the days of Herod the king, behold, there came a wise man from the east to Jerusalem, saying, Where is he that born King of the Jews? For we have seen his stars in the east." Take note po natin ito. "For we have seen his star in the east, and are come to worship him." So sa ganito pong bagay ating pong makikita, marami pong mga involved po dito. Nandito ang Panginoong Jesucristo, nandito ang kanyang magulang, even Mary and Joseph, nandito rin po ang wise men, nandito rin ang shepherd, at nandito rin po si Herod, na kung saan papag-aralan natin sa mga susunod na mga service po natin, ano nga bang klaseng tao, ano nga bang klaseng hari itong si Herod. Pero for time being, mag-focus muna po tayo dito sa verse number 2. Sabing ganon, "For
we have seen His star in the east and are come to worship Him. Now, ang ating pong pinaka-main text na ating pong pupukusan sa ating pong umagang ito in verse number 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. So yan po yung ating pong focus ngayon. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Ngayon po ating pong aaralin sa ating pong mabilis na oras. Narinig ko na yan, Pastor, mabilis na oras eh. Pero umaabot naman po tayo. Pag naramdaman ko na po yung inyo pong mga aura na kung saan parang kumukulo ng tiyan, binabawasan ko na po yan. Okay po, kaya mas maganda po, mabilis tayong makinig at mabilis din po ako magsasalita. Amen po ba? Kaya po, kung titingnan natin dito sa ating pong pag-aaral, nakita natin yung storya. Nakita natin ngayon yung nilalaman ng Matthew chapter 2. Kaya sabing ganon, kung titignan natin kung gaano kalayo ang tinravel ng wise men dito, ay talagang malayo. Biruin niyo po ganito. Nung nakita nilang ipinanganak ang Panginoong Hesukristo, ipinanganak po siya, merong star. Mamaya pag-aralan natin mga ilang bagay. Sabing ganon, nakita nila yung star o yung tala o yung bright star ng mga wise men nung ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. So simula no, nag-decide sila para ma-meet ang Panginoon, para makita ang Panginoon, nagdala sila ng mga gifts para sa Panginoon at sa mga ganong bagay. They are excited to meet the Lord Jesus Christ. Now to make the long story short is this. In verse 1 and verse 2, nakita natin that they are excited to see Jesus. But in Matthew chapter 2 verse 16, ito po yung nagiging hadlang sa mga bagay. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, sent forth, and slew all the children there were in Bethlehem, and all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which we had diligently inquired of the wise men. So ibig sabihin pala, nung dumating na sila, hindi na pala baby itong Panginoon, kung saan hindi na siya 1 day old, hindi siya 2 weeks old, kundi siya po ay kaya na pong maglakad. Now, according po sa ating pong pag-aaral, in verse number 12 ng chapter 8 of Book of John, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, sa ganito pong bagay, fokusan po natin yung verse number 2, when they saw the star. Doon po tayo mag-focus sa star na yon. Di ba po kapag gabi masarap tignan yung mga stars? Ayon po sa aking pong pagsisiyasat, ayon po sa nakuha ng aming pong team. Di ba? Sabi sa palabas, lumipad ang aming team. Ito po, tumingala ang sarili ko at tinignan ng mga ilang bagay. Ayon po sa pag-aaral and the Google, sabing ganon, merong pong 7 types of star. Yan po yun, tingnan natin para tayong nag-aaral about sa university. Tingnan natin. 7 types of star is this. Sabing ganon, unahin natin ito mga ilan. The red giant. Ito po yung red giant, isa sa mga kabilang sa mga stars. Next, white dwarf. Yan po yung mga kabilang din sa stars. Next, ito naman pong neutron star. Merong pa, super giant. Ano pa yung mga ilang ko nabanggit? Ito pa, white dwarf, red dwarf. Meron ng white, merong pang red, neutron star, super giant, red giant. Ito pa yung mga ilang bagay. Titauri star and Protostus star. Ano pa? Pre-sequence star. So marami, 7 po sila. Pero sabi ko nga bang ganon, sabi ko, nasaan yung sinasabing star dito sa Matthew at dito sa 7 types of star? Ayon pa rin sa pag-aaral, na yung star na tinutukoy in the book of Matthew ay hindi po kabilang dito sa 7 star. Paano nangyari yon? Kasi ganito po yon. Yung mga star na yon, maaari may mga kapareha sila. Maaari may mga kasama silang mga ilang star. Pero pagdating po sa star na tinutukoy ng Matthew chapter 2 verse number 10, this is talking about the Lord Jesus Christ na kung saan wala pong kaparehas. Walang kahit sino mang pwedeng manggaya. Pwede nilang sabihin, I am appointed son of God, pero hindi po kayang iligtas ang mundo. Sabihin, ako ang ipinadala ng Panginoon dito sa mundong ito para sabihin sa inyo na ako ang anak ng Panginoon. Pwedeng sabihin yun. Pero yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo for each and every one of us ay wala pong kayang gumawa nun. Tanging siya lamang po. Kaya yung tinutukoy po na star dito ay hindi po kabilang dun sa 7 star. Bakit po? Kasi nga po yung ganitong pag-aaral
ay hindi po natin masasaklawan sapagkat ang Panginoon po ay He is all-knowing, He is present everywhere, and He is all-powerful. So sa ating pong pag-aaral, the true meaning of star in the Bible is none other than the Lord Jesus Christ. Yun po yung kagandahan. Kaya nga po minsan may mga naririnig tayo, kumakatok sa ating bahay, ang kakantahin nila, ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino, di ba? San man sa mundo, di ba? Minsan may mga kanta silang mga pangbituin, pang star, pang Christmas, kung ano-anong mga kanta. Sabihin pa nila, si bro ang star ng Pasko. Sino kayang bro yun? Di ba? Meron dati 100 days to heaven. Ang tawag niya sa Panginoon, bro. No, hindi lang siya basta bro. He is the Savior, amen? He is the King. That's why sa ating pong focus, ang ating pong pag-aaral, and our title na ating pong pag-aaralan ngayon, The Star That Shine in World. So ayan po yung ating pong pag-aaralan for this morning, na yung star na yan ay magbibigay po ng ilaw. Nakita na po ba tayo ng star na hindi nagliliwanag? Wala pong ganun. Tama po, yung mga star na yan, iba-iba yan. Sabi pa nga ganun, merong white, merong blue, merong red-orange, merong white-blue, merong iba-iba, merong mga iba-ibang kulay yan, merong mga iba-ibang ibig sabihin. Pero ito pong liwanag na ating pong makikita in this chapter, in this verse chapter 10, ito pong liwanag na ito ay liwanag sa buhay ng taong madilim kagaya natin. Liwanag sa mundo na kung saan puno ng kadiliman ng kasalanan. Kaya sa ating pong pag-aaral, siya ang source ng light sa ating pong buhay. Kasi kung walang ilaw ang buhay natin, magulo po yan. Puro na lang kaguluhan, puro na lang away, puro na lang baranggayan, puro na lang pulisan, puro na lang sampahan ng kaso, puro na lang problema, puro chismisan dito, puro away dito, suntukan dito, bangayan dito, batuhan ng bubong, batuhan ng yero, batuhan ng bahay. Ang daming puro gulo sa mundong ito. Pero ang kagandahan, yung star na ating pag-aaralan ngayon ay magbibigay po ng linaw sa buhay natin. Kaya nga sabi ko nga po kahapon sa island, sa ating pong ministry po doon, sabi ko pong gano'n, kapag ang tao ay wala sa Panginoon, tiyak ang buhay ay madilim. Ang buhay na yan ay magkakaroon ng tinatawag na kadiliman. Bakit? Kasi nga po yung liwanag at nagbibigay ng kapayapaan na sinabi ng Book of Matthew chapter 11 verse 28, yung rest na binibigay doon ng Panginoon, merong pong kalinawan. Merong pong tinatawag na liwanag ang buhay. Hindi po dahil sa Meralco, sa OADC, no. Ang tunay na liwanag sa buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon. So ano pong dapat natin gawin sa ating pong buhay? Number one, we could see here sa ating pong pag-aaral, yung light na yan must be a living light. Amen? Nabubuhay na ilaw. Itong mga ilaw na ito, hindi naman to living light eh. Bukod sa kapag nawalan tayo ng power, nawalan ng source sa OEDC, nawalan ng karga ang ating pong solar, at bukod dun sa switch na pinapatay natin, may on and off, halagang wala na yan. Wala yang, hindi po yan living light. But I'm talking about this point number one, this is talking about the Lord Jesus Christ na kung saan hindi po siya nanatiling namatay. After 3 days, He rose again at nagbigay po ng ilaw sa buhay po natin. Kaya sabing gano'n ng John chapter 8 verse 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall live, but shall have the light of life. Amen? Nasaan po yung liwanag na ito? Walang iba pa rin kung di sa Panginoon. Kung yung buhay natin minsan nandidilim, minsan pag minakita tayong tao, nandidilim yung paningin natin. Ito naman sa Panginoon, kapag nakita natin ang Panginoon, nasaksihan natin ang Panginoon, hindi man didilim yung buhay natin. Magkakaroon ng liwanag. Kung titignan po natin yung buhay ng bawat isa sa mga nakakilala dito sa Panginoon, yung buhay nating dating madilim at puno ng kasalanan, puno ng mga bagay na puro na lang kalokohan, may pagkukumpara natin ngayon. Totoo yung salita ng Diyos, merong liwanag. Tama? Kasi nga po, ang gulo talaga ng buhay kapag wala sa Panginoon. Bakit merong mga taong gumagawa ng krimen? Bakit may mga tao na kung saan nananahimik yung bahay, wala namang bantay pero pinapasok? Bakit nananahimik yung mga motor na nagpa-park sa gilid at kukuhain nila at pipiyasahan at kung ano-ano mga bagay? Kasi nga walang liwanag ang kanilang buhay. Kasi ang taong merong liwanag sa buhay, merong Panginoon, ang mamumuhay dyan, Panginoon, hindi nakasamaan. Tama po? Kaya sa ating pag-aaral, sabing ganon, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Amen? Kaya bilang isang mananampalataya,
na ito po yung dapat po nating ipamuhay, na hindi tayo maglakad sa kadiliman. Amen? Bilang isang Kristiyano, hindi dapat tayo makita kung saan man, na kapag month ng October, nandun tayo, nakapila tayo dun sa Magsaysay, naghihintay tayo ng free drinks. Hindi po ganon. Na dapat bilang isang mananampalataya, month of November, wala tayo dun sa tinatawag na merong mga madilim na area, tapos may mga sisigaw sa'yo, may hawak sa'yo. O kaya, eto na lang, December ngayon, meron ngayon sa night market, meron dong Halloween something na tatakutin mo yung sarili mo para lang magsigaw-sigaw ka doon. Di ba? Bilang isang mananampalataya, dapat hindi po tayo mamuhay sa darkness. Amen? Huwag tayong masyadong masaya sa mga bagay na pinapain ng mundo. Pastor, masaya naman Okay naman to Online sugal lang naman to, scatter lang to. No! Yan po yung mga pamamaraan ng dyablo sa buhay natin for us to be distracted. Why? Kasi nga yung pamamaraan ng dyablo sa buhay natin, magkaroon ng kadiliman ng buhay natin. Amen? Kapag nagseseryoso na tayo sa Panginoon, nandyan yung mga offer ng sanlibutan Meron kang trabaho na maganda pero may pasok ng Sunday. Tama? Maganda nga, kikita ka nga ng malaking pera. Pero ang tanong, kaya mo bang makapagsimba sa araw ng linggo? Yun lang. Kaya sa ganito pong bagay, sabi ng Bible, hindi dapat po tayo maglakad sa kadiliman. Amen? Huwag po tayong mamuhay sa kadiliman. Yan po yung kagandahan na reminders ng Panginoon because He is a living light sa buhay po natin. Kaya yung taong nakakilala sa Panginoon, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Yung dating tayo na dapat kalimutan na natin yon. Amen? Wag sana tayong maging aso na kung saan sinuka na, kakainin pa. Amen? Wag na nating balikan yun. Sabihin natin, Pastor, wala, mahina talaga. Kaya ka kasi nagiging mahina at bumabalik ka sa dati mong ikaw kasi nga hindi mo nilalapit ang sarili mo sa living light na kung saan nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng liwanag sa buhay nating madilim. Kaya ang purpose po ng ilaw ay magbigay liwanag sa madilim pong lugar. Amen? Sa island po, wala pong ilaw doon. Kaya lang po nagkaroon ng ilaw doon, gumawa sila ng paraan. Merong solar na maliliit, merong mga batteries, para lang magkailaw. Pero kapag walang charge yung mga solar, ang dilim po doon. Ang maririnig mo lang yung agos ng tubig, yung alon, talagang mangangapa ka sa dilim. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin is this, magkaroon ng liwanag ang ating pong buhay. Amen? Sapagkat sabi ng Romans chapter 6, verse number 10, for in that He died unto sin once, but in that He liveth unto God. Yan yung sinasabi na kung saan sa ating pag-aaral, a living God. He is not the God na patay na kailanman. Hindi po siya yung patay, pagkatapos nun wala na nangyari. Ito pong Panginoon na ating pong pinag-uusapan ngayon sa umagang ito, meron po siyang tenga na napapakinggan po tayo. Meron po siyang mata na nakikita po yung ating pong sitwasyon. Meron po siyang bibig, meron po siyang kamay na kung saan etong bagay na ito ay pinapakita that He is a living God. Amen? Kasi merong Diyos na kung saan may tenga pero hindi nakakapakinig Tama po, merong paa pero nananatili lang. Minsan yung Diyos na yun, tao pa yung nagliligtas sa Diyos na yun. Tama po, merong isang story, sabi niya gano'n sa pagmamadali niya. Instead, nakuhain niya ang kanyang Diyos, ang nakuha niya yung imahe ni Jollibee. Inuwi niya doon. Mali, yung nakuha ko, dapat yung isa. Sunog na, pagbalik niya doon, abo na. Diba? So supposedly, dapat yung Diyos natin ang nagliligtas sa atin, hindi yung Diyos na kung saan tayo yung magliligtas. Nakuha niyo po ang punto ko, na kung saan ang Diyos na ating pong pinag-aaralan ngayon, that He is a living God. He is a living light. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Ito po yung kagandahan kapag meron sa Panginoon. I am crucified with Christ, Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of God, the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I like this verse, Galatians chapter 2, verse 20. Bakit? Kasi nga yung pagmamahal ng Panginoon, nandyan pa rin. Amen? Sabi niya, I am crucified with Christ. Sabi na po, Sir Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless, I live, yet not I. Because yung Panginoon ang nananahan sa kanyang buhay. Kung hindi siya binago ng Panginoon, makikita ba natin yung verse na ito? Makikita ba natin yung buhay ni Apostle Pablo na kung saan binago ng Panginoon? Hindi. Makikita natin yung buhay niya madilim. Maaari nga, hindi natin siya makikita sa Bible. Pero salamat because God is a living light. Amen? Siya yung namumuhay. Tingnan natin sa kabilang banda.
Paano kaya kung hindi siya binago? Paano kaya kung hindi siya pumunta sa road of Damascus para maghingi ng approval sa kinauukulan, para meron na siyang lisensyang pumatay? Pero kagandahan, talagang namit niya ang Panginoon. Amen? Namit niya ang Panginoon. And he could sing, He lives within my heart. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy. I hear His voice of cheer. And just the time I need Him is always near. Sabi ng chorus, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Where? He lives within my heart. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin, for us to have a living life. Paano po yon? Na manahan ang Panginoon sa puso natin. Wag lang dito na napakinggan natin. Sabi ni Pastor, manahan ang Panginoon. Saan? Dito lang. No. Hindi lang sa isip, hindi lang sa ating pandinig, hindi lang pang Sunday, hindi lang pang umaga, kundi sa ating pong buong buhay, to love the Lord thy God with all thy soul, with all thy strength, and with all thy might, na sa ating pong buhay, na manatili siya sa ating pong buhay. Para ngayong Kapaskuhan, tayo po yung pinakamasayang tao. Amen? Na maalala natin that the Lord Jesus Christ ay ipinanganak para magbigay ng pag-asa sa atin. Point number 2. Not only living light, ito po yung maganda. Shining light. Amen? Nagniningning. Diba? Gusto ba natin yung mga nagniningning? Minsan ang nakikita nating mga nagniningning, yung mga violet. Masyado nang mababa yung violet Medyo okay sa dilaw, di ba? Minsan yung sky blue na 3, 4 yung ulo, di ba? Minsan gusto natin yung mga yan, nagniningning yan sa mata natin Maganda yung mga paningin natin pag sa ganyan nakakita natin yan, di ba? Sino ba naman din ang ayaw ng pera, di ba? Lahat nga tayo mukhang pera, gusto ng pera di ba? Gusto na kasi kailangan natin. Pero sa usapang higit na kailangan ng bawat isa, yung liwanag galing sa Panginoon. At ito ay dapat, ang sabi ng verse number 10, when they saw the star, that's in point number 1. Point number 2, shining light. Ito po yon, they rejoice. Merong pong kagalakan. Amen? Merong pong kagalakan na kung saan mamimit natin sa ating pong Panginoong Jesucristo kapag tayo po'y merong tunay na relasyon sa Kanya. Sabing gano'n ang ating pag-aaral in 1879. Kinalkal ko po ito Thomas Edison invented the light bulb. Yung mga ilaw na yan. Ngayon kasi mga LED na tayo. Dati merong pang bumbilya. Pag nabagsak yun, basag na. Nung ininvento po ni Thomas Edison, for what reason? Para magkaroon po ng liwanag ang bawat bahay, bawat street, bawat lugar, para magkaroon ng liwanag. Kasi dati, ang naiimbento natin, yung mga apoy lang dati, siguro mga unang-unang panahon pa, apoy lang Kaya nga nung etong mga Israelites ay pinalaya ng Panginoon sa kamay ni Pharaoh, sabi ng Bible, pillars of clouds by day, pillars of clouds by night. Pero yun po yung naglalakad parang umaga kasi pinapadalan sila ng liwanag. Subukan natin maglakad sa isang madilim na lugar. Ano pong mangyayari sa atin? Posible mahulog tayo sa kanal, posible madapa tayo, posible. Iba-iba yung mangyayari sa atin. Pero ang kagandahan is this, merong tunay na liwanag. Matthew chapter 13, verse number 43, sa ating pong pag-aaral. Tingnan po natin Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. So sa ganito pong bagay, sa patuloy nating pag-aaral, for point number 2, shining light. Because the Lord Jesus Christ ay dapat sa ating pong buhay. Amen po? Na merong pong nagliliwanag. Kasi sa pag-aaral, merong mga iba-ibang klaseng ilaw. Merong dim light, merong iilaw lang kapag merong dumaang tao. Meron naman yung kagaya sa SBMA, yung lighthouse, pag signal lang siya pag gabi. Pero ito hindi lang pang gabi, hindi lang pang tanghali, hindi lang kapag may dumaan. Kundi sa buhay natin, ito ay dapat 24/7 na naniningning
ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? Kaya yung ilaw na yan, wag nating itago. Amen? Wag nating yan ikuble kung saan, itago natin sa cabinet natin, lagay natin sa secret na area natin. Wag po. Agos yung Panginoon dapat ay pinapangalandakan natin. Hayaan nating makita yan ng bawat isa, especially ng ating mga kamag-anak na wala pang relasyon sa Panginoon. Amen? Wag nating isang tabi yung Panginoon at sabihin natin, hey, nagsisimba ako. May dala akong Bible. Pero kung hindi natin i-share ang salita ng Diyos para sa kanila, hindi rin sila magkakaroon ng tunay na liwanag. Amen? Kaya nga yung prayer request ng ating mga kapatiran, please pray for our brethren. Please pray for our loved ones na makakilala sa Panginoon. And that's a good prayer request. Para yung compound natin ay magkaroon ng liwanag sa buhay. Amen? Bawat family natin, merong liwanag ang buhay. Diba po? Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Huwag po nating itago yang pong salita ng Diyos, yung binibigay niyang ilaw para sa atin. Romans chapter 12, this is a familiar verse for everyone. Romans 12, 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren. Para kanino? Para sa mga taong merong relasyon sa Panginoon, by the mercies of God, that ye may present your bodies as a living sacrifice. Ano pang kasunod? Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So dapat magningning tayo sa ating pong community. Amen? Huwag tayong maging isang patay-sindi lang. Merong mga laruan nung bata ako, kapag inalog, doon lang siya ilaw. Sana wag po tayong ganoon, na kung saan kailangan pa tayong alugin para lang tayong magningning. Kaya sa buhay po natin dapat ito po ay nakikita. So nung ibig sabihin ito, Pastor, ng Romans 12, na sa ating pong ugali, sa ating character, sa ating pong pamumuhay, sa ating pong ginagawa sa araw-araw, dapat ang mag-glorify Panginoon. Amen? Well, Pastor, hindi naman ako perfecto, nagkakamali. Yes, nandun tayo sa tao na problema natin, na tayo ay makasalanan. And everyday sa buhay natin, we are sinner. Pero sabi ng Bible, meron ng kaibahan ng taong nakakilala sa Panginoon. And that light must be a shining light. Nandyan pa po ba kayo? Kaya pa po ba? Amen, amen. Sige po, 2 Corinthians 4:6. For God, who commanded the light to shine out of darkness. So meron pala siyang kinuman para sa atin. Meron po siyang utos sa atin. 2 Corinthians 4:6. For God, who commanded the light to shine of darkness. Sino yun? Yung mga taong merong relasyon sa Panginoon. Magningning tayo, mga kapatid, mga kapatid ko sa pananampalataya. Huwag nating ikuble yung ating pong ilaw. Na yung kagaya ng ilaw in the book of Matthew chapter 2, nakita yun ng mga taong taga-east, yung mga taong nasa east, mga wise men, nakita nila yun. Sabi ko sa pag-aaral, gaano kalayo, sinearch ko sa Google, sinearch ko gaano kalayo yung Bethlehem sa pagitan nung nasa lugar sila ng mga wise men. Sabi ng Google, hindi ko kaya. Hindi maabot. Bakit? Kasi nga, yung liwanag na itinutukoy doon, hindi lang distansya, kundi yung grabing pagmamahal at plano ng Panginoon para sa buhay po natin. Kaya sabing gano'n, no? For God, who commanded to light to shine out of darkness. Bilang isang Kristiyano, magningning po tayo ngayong Kapaskuhan. Huwag tayong makisaya kasi Christmas party naman namin eh. Wala naman dito, hindi naman involved yung church eh. Pwede naman ako magsayaw-sayaw dito. Wala namang nakatingin sa akin eh. Isa ko lang naman dito ang Kristiyano. Siguro pwede naman na akong makisama. Magpa-practice daw kami mamaya kasi after church, sabi nung teacher namin, bibigay kami ng special number sa namin, Christmas party. Para makapagsayaw-sayaw ba ng konti. At least makikita man lang, di ba? Hindi po ganoon. Magkaroon po tayo ng kaibahan. May mga nagtatanong na estudyante, Pastor, anong gagawin namin kapag gusto ng mga teacher namin na ganito, pasayawin kami? Di ba ang stand natin sa church, ganito, ganyan? Yes. Sabi ko, yes, tama yan. Kausapin natin, ayusin natin ng yan. And after nun, they respect yung ating simbahan. And the Lord has been gracious sa buhay ng mga estudyante. Amen? Ngayon, hindi na sila pinapasayaw. Hindi rin mga other activities regarding para sa mundo. Kakaroon na lang sila ng special activities. Amen? Ang tawag po doon, dapat magningning tayo.
Sa eskwelahan natin, sa trabaho natin, sa family natin, sa kaibigan natin, sa lahat, na dapat obvious sa atin na tayo ay merong ilaw na galing sa Panginoon. Amen? Yan nga yung point number 2, the shining light. Amen? Yan po yung ating pong pag-aaral. Verse number 2. 1 John chapter 2, verse number 8. Again, a new commandment I write unto you. Ito na. Which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. So sino pa rin itong patukoy na ito? Walang iba pa rin kundi ang Panginoon. So kailangan ba siyang mamuhay sa ating pong buhay? Yes. Kailangan ba siya sa ating pong buhay sa araw-araw? Yes. Kailangan ko ba, Pastor, kailangan ba itong makita ng aking mga kamag-anak? Kailangan ba itong makita sa buhay ko? Kailangan ko bang magpatato at sabihin meron akong pagkilala sa Diyos? Hindi na po. Ang kailangan natin yung ating pong karakter, yung ating pong pag-uugali. Amen po. Sasabihin natin, nagsisimba tayo, pero yung ugali natin sa labas, kakaiba. Sasabihin natin na tayo ay merong relasyon sa Panginoon, pero yung karakter na pinapakita natin outside of the church is kakaiba. So mas maganda sa buhay po natin na dapat magdingning yung sinasabi ng Bible. Ano po yun? Yung tunay na ilaw sa buhay natin. Yung tunay na ilaw sa puso po natin. Yun po yung sinasabi ng ating pong pag-aaral. Shining light. Amen? Point number 3. Can I hear amen? Amen. Yan po yung gusto niyo pong napapakinggan eh. Point number 3 and the last. Remaining light. Amen. Kanina, living, shining, remaining light. Nananatili sa buhay, puso natin. Amen. Hindi lang pang isang linggo, hindi lang pang isang buwan, hindi lang pang isang taon, kundi habang buhay na manatili sa atin ng Panginoon. Meron verse in the book of John, sabi niya gano'n, no one can pluck them out of my Father's hand. Hindi tayo maaalis. Amen? Hindi ito yung tinuturo ng ibang relihiyon na kung saan kapag nagkamali ka, hindi ka na nagsimba, ikaw ay mawawalan na ng kaligtasan. No. According sa Bible, no one can pluck them out of my Father's hand, sabi ng Biblia. Kaya sa ating pong buhay, na yung light na yan ay manatili sa ating pong buhay. Remaining light. Amen? Yan po yung kailangan natin. Sabi ng ating pong text, verse number 10, when they saw the star, they rejoice. Ito na. With exceeding great joy. Kanina rejoice parang okay pa. Pero ito pa mas in-emphasize pa. With exceedingly great joy. Pinalupit pa. Sabi nga ng salitang mga kabataan, talagang lupit nito. Pinaganda pa. Exceeding great joy. Amen? At dahil sa buhay na yan, yung kalungkutan ay napapalitan ng kagalakan. Hindi po kasiyahan, bagos kagalakan sa buhay. Yung pag-iyak ng mga singers dito, every time, even preachers, minsan naiiyak sa kabutihan ng Panginoon, ang tawag doon, kagalakan. Amen? Because there is joy in serving Jesus. Amen? Kaibigan, gusto mo ng kagalakan sa buhay? Hindi yung pipilitin pa, kailangan manood ka muna ng mga reels para ikaw ay matawa, para ikaw ay maging magandang umaga mo, o kaya mayroong mga bagay na nagpapasaya lang sa'yo, mawawala po yan, saglit lang yan, minuto lang yan, oras lang yan. Pero I will tell you this morning na ang tunay na kailangan natin, kaligayahan galing sa Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, John chapter 9, verse number 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. Amen? Kaya habang buhay po tayo, manatili sa atin ang Panginoon. Paano mananatili yan? Ganito po, huwag po tayong lumayo sa Panginoon. Amen? Huwag nating kalimutan ang araw ng pagsisimba. Huwag nating ilayo ang ating pong sarili every time na meron tayong problema. Kasi ganoon pong iniisip natin Sabihin natin, Pastor, hindi mo na ako magsimba, may problema kasi. Pastor, hindi mo na ako magsisimba kasi wala ang daming pagsubok sa buhay. Punta na lang ako pag okay na. Ang tanong, kailan tayo magiging okay kapag tayo ay lumayo sa Panginoon? Magiging maayos ba yung buhay natin? Hindi. Kagaya ng prodigal son, the more na siya ay lumalayo sa kanyang tatay, mas lalo siyang nahihirapan. Possibly, yung kaibigan niya, okay naman Pero inubos ng kaibigan niya yung mga pera niya. Nagpakasasa sa kanyang mga natanggap sa kanyang ama. Pagkatapos ng bagay na yon, naisip niya, kailangan ko yung tatay ko. Yan yung sitwasyon kapag tayo po ay lumalayo sa Panginoon.
The prodigal son story, malaking lesson na po yun para sa atin, na huwag na tayong lumayo sa Panginoon. Pwede pong mapagod, pwede tayong mapagod, pero huwag tayong ihinto. Amen? Yan po yung kagandahan sa Panginoon. Huwag lang tayong lumayo. Pagod ka, magpahinga ka. Pagkatapos nun, balik ka uli sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po ng point number 3, ng light na yan must be a remaining light. Amen? Exceeding great joy sa ating pong buhay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, as long as I am in the world, I am the light of the world. So meaning to say, sa ating pong pag-aaral, hindi na natin pa ito pagkatagalin. Kung kailangan natin ng kaligayahan sa buhay, kung kailangan natin ng liwanag ang buhay, ang kasagutan, Panginoon. Amen? Alam niyo po, hindi naman po sa pag-aangat ng aming pong mga bangko bilang pong isang mga misyonaryo, every time na kami po ay gagawa po ng ministry, nakaka-recharge kung tutuusin. Opo, minsan nga may araw na kung saan hindi maganda yung araw namin, tapos mag-ministry. Pagbalik namin, para kaming nanalo sa wedding, nanalo sa uloto. Talagang ang saya. Nalaman namin nung punta kami sa presinto, punta kami sa mga ministry na ating pong ginagalawan. Yung pala, mas malaki pa yung problema nila kaysa sa amin. And meron kaming reason ngayon para magsaya at maging magalak. Why? Kasi yung problema nila, mas malaki pa pala kaysa sa akin. Nakakapangliit yung problema na meron sila. Diba po? Minsan ang problema lang natin, wala lang tayong pang-ulam. Diba? Pero yung ibang problema, wala naman silang bahay. Diba? Minsan iniisip natin yun kaya ang iniisip na, lalayo na lang ako sa Panginoon. Wala nga akong trabaho Pero wala kang trabaho, pero nakakain tayo. 'Di ba? Sabihin natin, wala nga akong bagong cellphone Pero buhay ka. Pero wala kang sakit. Yung iba nga may mga problema na mas matindi pa sa atin But they choose to be in the church. Why? Because we need the remaining light sa ating pong buhay. Amen? And the Word of God ay kailangan natin po sa ating pong buhay. Amen? Sana po hindi tayo maging kagaya ng mga Israelites na kung saan rebelde sa Panginoon. Pagpapala, rebelde. Rebelde, pagpapala. For how many times ginagawa nila yon sa Panginoon? Binibigyan sila ng magandang buhay and yet they choose sa kanilang sariling path. They choose kung ano yung bagay na gusto nilang gawin sa buhay. Pero the challenge for this morning, wag nating hayaan na ang sarili natin ay malayo sa simbahan na ito. Amen? The more na tayo ay mas malapit, hindi po ito prosperity gospel na kung saan ikaw ay sumunod sa akin, sa sasabihin ko at ikaw ay yayaman. Hindi po. But this is talking about the Bible. Yan yung sinabi ng Matthew 6:33, kung uunahin natin siya sa ating pong buhay, and He shall be added unto you. Amen? Yan po yung kagandahan. Kaya yung salita ng Diyos, wag po natin itong isang tabi. Amen? Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Psalms 119, Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ibig sabihin pala, ang salita ng Diyos nagbibigay ng liwanag sa paan natin kung saan tayo pupunta. Amen? A light unto my path. Next verse 11. Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Amen? So ibig sabihin talagang mahalaga yung salita ng Diyos. Amen? Yung salita ng Diyos sa ating pong buhay. Kasi the more na tayo ay close sa salita ng Diyos, hindi na tayo prone magkaroon ng kasalanan. Tama po? Gusto nating magbago ang buhay? Salita ng Diyos. Gusto natin magkaroon ng solusyon ng ating pong problema? Salita ng Diyos. Amen? At ito pa, isang bagay bigla lang pong dumaan sa aking kaisipan. Kung meron tayong mga panalangin, hindi na yung papakinggan ng Panginoon if we have iniquity sa ating pong buhay. Amen? So what we need to do, Pastor? Be close to God. Ilapit natin yung ating sarili sa salita ng Diyos at makikita natin ang Kanya pong kabutihan. Amen? Ipamuhay po natin yung salita ng Diyos. Amen? Huwag natin itong isang tabi. Amen? Huwag natin itong baliwalain sapagkat ang salita ng Diyos, dito po ako nagbago.
Kung hindi dahilan sa salita ng Diyos, walang John Mark na ngayon natatayo sa inyo pong harapan. Amen? Walang Pastor Jolan, walang Pastor Sarel, walang Pastor Dominic, walang Pastor Odek, walang Pastor Ted. Wala ang bawat isa kung walang salita ng Diyos. So the light must be a remaining light. Amen? Mahalaga po ang salita ng Diyos. Amen? Meron ngang pledge nung kapag nasa Christian school, Christian Academy. Sabing ganon, I pledge allegiance to the Bible. God's holy word, I will make it and I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I may not sin against God. Amen? Yan po yung mga bagay na yun. Meron pa, I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for which kingdom sent. One Savior crucified and risen and coming again. Amen? So maraming mga pledge na kung saan dapat po nating ipangako sa Panginoon na dapat wag nating aalisin ang salita ng Diyos. Amen? I remember the song, sabi niyang ganon, this blessed old book that I hold in my hand, it's true from beginning to end. It's the solid foundation when I firmly stand. Sin kept me from it, now it kept me from sin. Kapag tayo po ay malapit sa salita ng Diyos, hindi po tayo prone magkasala. Amen? So anong dapat natin gawin? Simula sa araw na ito, wag na nating pang magkaroon ng January 31 at sa kinabukasan, doon lang tayo magbabasa ng Bible. Simula sa araw na ito, simulan na nating magbasa ng Bible. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay mahalaga po sa ating pong buhay. Ano sabi ng John chapter 9 verse 10? As long as I am in the world, I am the light of the world. Walang iba kundi ang kanyang salita. Amen? Kaya mga kapatid, kamusta tayo sa Panginoon? Yung star ba na yan ay nananatili sa buhay natin? Yung light ba na yan ay living light? Yung light ba na yan ay shining light? Yung light ba na yan ay remaining light? Mga kapatid, kailangan natin gawin. We need to have a prayer time. We need to have a reading time para sa Panginoon. And don't forget to be involved sa ating pong simbahan. Amen? Yan po yung kailangan natin. Anong klaseng ilaw ang nagniningning sa buhay mo ngayong umagang ito? Tapos na po tayo. Anong klaseng ilaw ang meron ka ngayon sa puso mo? Anong klaseng ilaw meron ka sa tahanan mo? Anong klaseng ilaw ang meron ka kapag nakikita ka ng mga tao? Mas maganda, kagaya ng ating napag-aralan, ito ay living light, shining light, and remaining light. Habang tayo po ngayon ay mananalangin at tayo po ay yuyuko at makikipag-usap sa Panginoon, ang buhay ay madilim kapag wala talaga sa Panginoon. Mas maganda yung ilaw ang matagpuan natin sa ating pong buhay. At sa umagang ito, habang tayo ay nakayuko at nakapikit, let's talk to God and ask for forgiveness. Lord, kinalimutan kita itong mga nagdaang buwan. Darating na naman ng 2026 at ganoon na naman ang aking sistema ng aking pong buhay. Lord, I need you sa aking pong buhay. Hayaan natin ang Panginoon manatili sa buhay natin. Ayan ay maging living light, shining light, and remaining light. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, this is the time for us to talk to God and reconcile ourselves sa Panginoon. And if you want to come to the altar, lapit ka lang, kapatid, kaibigan. This is the right time for us na nakipag-ayos tayo sa Panginoon. Habang ang ating mga kapatid na imaawit para sa Panginoon, let's remember the Lord Jesus Christ sa ating pong buhay. You come. Huwag kang mahiya, kapatid. Lapit tayo sa Panginoon. He lights every star that makes our darkness bright. He keeps watch all through each long and lonely night. He still finds the time to hear a child's first prayer. Saint or sinner call and always find
and turn the gray to blue. He alone knows where to find the rainbow's end. He alone can see what lies beyond the bend. He can touch a tree and turn the leaves to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. Amen, amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat Lord for this day that you given to us. Salamat Lord dahilan sa buhay namin Panginoon, you know our needs. You know yung mga bagay Panginoon na aming pong pagkukulang. That's why sa aming pong buhay ngayon, kami po ay nagsusumamo at lumalapit Panginoon. And salamat Lord sa inyong salita Panginoon na totoong ilaw, walang iba kung hindi ikaw lamang. I-bless niyo po ang bawat tao, Panginoon, na nakapakinig ng inyong salita at ito ay manahan sa buhay namin, Panginoon. So Lord, forgive us po sa aming pong kasalanan. And as we continue, Panginoon, serve you, mamaya pong gabi, ikaw ang patuloy, Panginoon, na mag-work sa buhay namin. Lord, we are thankful for your love, for your grace, and for your mercy. You deserve honor and glory, O God, in Christ's name. Amen, amen. Good morning po and have a blessed day po sa bawat isa. See you 6:30. Tayo po ay muling mag-upuri po sa Panginoon. Amen. And mabilis lamang po. Wala po pala akong relo. Members po, please stay behind. At karoon lang po tayo ng short meeting po.